This is the X-Step 2000 kilometers 3.0. And in this video, let's have an overview of the X-Step's most popular shoe in the Philippine market today and discuss its specs and features at discuss din natin kung sulit nga bang bumili ng 2,000 pesos na running shoes. This is our first run with the X-Step 2000 kilometers 3.0. Magandang araw, this is Christian of Go Out and Run. And here with us is maybe X-Step's most popular shoe in the Philippine market today. At bakit ko nasabi yun? Tara, check muna natin sa Orange app kung magkano yung presyo nito ngayon. X-Step 2,000 kilometers is now priced at, after the voucher, 2,089 pesos. Nagkakahalaga lang po ng 2,089 pesos ang ating X-Step 2,000 kilometers 3.0. Napaka-solid, no? For context lang po, with the big brand shoes, no, ang category na nilalabanan na ito is the likes of the Adidas Boston 13 or the Evo SL, the Asics Nova Blast 5, the New Balance Rebel B4, your versatile beginner, all-around daily trainers that can be used not just for daily miles but also for your speed workouts like intervals and tempo runs. Pero, kung itatapat mo naman to sa running shoes from the big brands with the same prices, yung basics lang nila ang makikita mo, meaning midsoles nila is yung pure EVA lang, yung mga lumang style ng midsole, diba? Yung matitigas. Pero dito sa 2,000 kilometers 3.0, hirap lang bagitin ng pangalan ng haba, no? Naka X-Step Ace midsole ka na, which is their version of super critical foam na gamit na ng big brand sa kanilang mga high-end to mid-end running shoes. Meron na din itong presence of plastic plate, yung tinatawag nilang Skeleton Double Wings TPU. Makikita nyo dito sa ilalim. Isang structure siya na makikita nyo rin dito sa gilid for a more strengthened midsection support and more stable landing. So, tinutulungan ito yung foam to have a more stable ride at landing para sa atin. This is a lightweight shoe with the upper mostly made of parang textile plus coated textile. Wala masyadong foam to help reduce the weight, no? Papansin natin dito, breathable siya. Tapos yung material niya, hindi siya, kumbaga foam, hindi siya foamy, hindi siya cottony dito, especially dito sa unahan, no? Ang makikitaan lang natin ng mga foam is dito sa may heel part for the lockdown. Pero mostly dito, yun nga, parang textile material, which is plastic. And as per X-Step, coated yan para pag naulanan or maputikan, mas mabilis natin siyang malilinis. At yun nga, makikita natin dito, very breathable siya. May mga butas-butas siya. Oh. Pag pinasok natin yung kamay natin dyan, hindi siya sobrang malalaking butas, pero kita mo, breathable talaga yung material at yung upper na ginamit dito. Sa kanyang lacing, wala namang special. Okay lang naman, basic lang naman. Same na rin naman ng usual running shoe brands, no? Dito sa likod, meron din siyang pull tab na parang reflectorized din siguro to, no? Parang plastic pull tab para mas mabilis natin at mas madali nating maisuot yung sapatos. Insole niya is made of soft light from X-Step. Okay naman, normal din for running shoes. Mamaya check natin yung step in feel and comfort niya pag finit natin yung sapatos bago yung ating first run with these shoes. At based sa initial impressions, ang nagustuhan ko talaga dito is yung kanyang outsole. Kung makikita nyo, yan. Makapal yung outsole niya. Itong CPU outsole na ito, which is used mainly for marathon training, as per X-Step, is talagang napakakapal. So kaya siya 2,000 kilometers, no? Confident sila na aabot yung sapatos to a 2,000 kilometer life or run span. So check natin mamaya yung grip niya and if may mababago sa kanya after our run. Saktong-sakto yung panahon ngayon, tag-ulan. Kung hindi man umulan bukas sa run, sigurado yung kalsada mamasa-masa pa yan, no? So yun ang delikado sa pagtakbo sa labas. So check natin yung quality ng grip niya, kung makapalang ba siya, pero baka naman madulas, diba? For the looks of the shoe, para sa akin, pogi siya Parang maganda yung itsura nyo. Laban na rin siya sa mga other shoe brands or other models ng mga iba't ibang shoe brands sa market. Kung mahal man yan o hindi, diba? Solid yung itsura niya para sa akin. Tapos nagustuhan ko talaga yung color combination nito, yung pagka-vibrant ng kulay na to, yung specific colorway na to. Ito yung mga sapatos na hindi ka mahiyang isuot, itakbo sa local parks nyo or kung saan ka man natakbo, sa track, pogi And kung mapapansin natin, may mga small details din na no need naman ang ilagay ng X-Step pero nilagay pa din nila. Tulad dito, kung mapapansin nyo, dito sa likod na midsole sa may heel part, mayroon dyan nakasulat na 2,000 kilometers. Solid, no? Naka-hidden emboss dito yan sa may midsole. 2,000 pesos lang po mga boss. Kaya tayo kumuha ng sapatos na to. Pang-rotate natin sa mga
trainers natin. So, meron na rin tayo mga ilang trainers dito. For context lang, again, I have a size 11, wide and flat feet. So, medyo mapili po talaga yung pako sa sapatos. So, if narrow talaga yung sapatos, medyo mahirap siya para sa akin. And yun, ang mga recommended sapatos para sa akin is stability shoes. Pero itong Xtep 2000 km 3.0 is a neutral shoe. Actually, naglabas si Xtep ng bago lang yung Xtep Plus. Ayun yung parang stability shoe counterpart nito. Pero tayo naman, nagsasanay na tayong tumakbo sa neutral shoe. If ever need natin bumalik sa mga stability shoes, pang control lang ulit no, nung paa natin, meron naman tayong mga stability shoes dyan. Sa unang takbo nito, susubukan natin siya for interval run. Ang program natin ngayon, 10 by 500 meters. So, 10 rounds, 500 meters. Then, 1 minute rest in between. Hindi siya yung 5K or 10K pace natin. Gagawin natin doon is yung target half marathon race pace natin. So, around 5 minutes to 5:30. Yun, doon magre-range yung pace natin. Fit natin itong ating Xtep 2,000 kilometers. Marami nagsasabi, maluwag daw yung toe box nito. At, yun na nga. Maluwag nga siya. Pero step in feel muna tayo and comfort. Yung kaliwa natin, maluwag talaga. Kasi mas maliit yung kaliwa natin, no? Ayun. Yung kanan natin, parang sakto naman, pero nagagalaw ko pa rin yung toe box ko. Alright, sa fitting, marami kasi nagsasabi dun sa mga reviews, pag narrow foot ka, size down ka. Pag true to size, half size down ka pa nga daw eh. Tapos pag wide fit ka, true to size na lang yung gamitin mo. O yung saktong, kung ano yung size mo sa ibang brand. So tayo, size 11 naman tayo palagi. Problema lang actually naman palagi natin dito is dito eh, sa parang mid-foot natin. Yan. Pero so far ito, medyo sige pero okay naman. So dito sa toe box, maluwag yung sa kaliwa talaga maluwag. Kasi pag nag-size down tayo, magiging problema naman natin is itong ating kanan. Kasi sakto na eh. Hindi naman nagra-rub yung hinilit natin para may space pa naman, nakakagalaw pa naman. Pero konting galaw lang. So medyo mapili talaga yung paa natin sa mga sapatos, no? Step in feel niya, pag titignan mo yung midsole, mukha siyang malambot pero actually firm siya. Nag-compress naman yung sole, especially dito sa likod. Pag pine-press. Pero kaya yun, tara na sa track at itakbo na natin to ng ating interval workout today. Let's go. Interval workout. Gamitin natin Xtep 2,000 kilometers 3.0, 10 by 500 meters. Tapos 1 minute rest in between. Walking test okay naman sa akin, no. Stable yung sapatos. Neutral tong sapatos kahit meron tayong flat and wide feet. Stable naman sa akin sa paglakad. Tapos hindi siya ganun kalambot pero sakto lang. Mas gusto ko to. Stability na to. So lightweight siya pero firm. Yung initial impression natin sa slow pace. Okay naman. Stable siya talaga din. So usually pag stable din ipanlakad yung mga sapatos, okay din siya sa mga easy run, sa mga jogging pace, ganun. So kung gagamitin nyo to sa mga easy pace nyo, sa mga recovery runs, tayo ngayon 7:15, yan, 7 minute 15 seconds or slower or faster, goods to. Check na lang natin mamaya kung okay din siya sa speed workout. Based naman sa initial feel, okay. Maganda kasi yung sapatos eh. Okay din naman yung feel ng midsole. Ito yung initial reaction sa slow pace. Goods. Yung naka first kilometer naman na tayo, no? Marami nagsasabi firm daw. Para sa akin, sakto lang. Firm siya, yes, pero stable siya eh. Tapos ramdam ko na yung medyo nababa na yung midsole. Baga nako-compress ko na yung midsole. Siguro dahil din sa timbang ko, no? 80 kilograms tayo. Ano sa akin goods ng sapatos na to. Top up natin itong warm up tapos interval na tayo. Hindi ko nagbibideo. Hindi natin kaya.
Dali natin yung ating interval. Solid naman yung sapatos. Yun, nagustuhan natin, no? Bagay na bagay siya sa mga gantong session. Mga interval runs, tempo runs. Kung isang caveat lang ha, kung medyo Tito runner enthusiast or hobby runner ka lang. So nag-pace tayo, mga target natin 5 minutes 30 seconds per interval 500 meters yun. Pero nadali naman natin ng parang mas mababa. So okay, goods. Parang gusto ng sapatos na mas pabilisin pa tayo. Tara, uwi muna tayo at discuss natin na dito sa bahay. So yung mga naging experience natin sa run na to. Let's go. At yun, narito na nga ulit tayo sa ating studio, no? After ng ating interval workout run kasama ang X-Step 2,000 kilometers 3.0. Napakahaba ng pangalan. So yun, medyo nag-uulan ngayon, no? Kaya medyo basa yung track. Kaya good din na nasubukan natin sa medyo, hindi naman siya yung basang-basang surface, no? Pero moisty surface. Moisty surface. Sa initial step-in comfort pala, no? Malambot yung kanyang insole. Okay naman. Komportable siya pero hindi sobrang lambot. Mararamdaman mo nga actually firm siya eh. Pero okay naman yung fitting. Ang naging fitting sa akin dahil tayo ay may wide fit. Dito sa heel okay, okay naman yung lockdown niya. Medyo may dulas. Hindi siya masyadong naglalak pero dahil naka-lace lock naman tayo okay naman. Yun nga lang, sana mas mahaba-haba yung lace niya. So laces niya, normal laces lang naman to. Pero request ko lang sana mas mahaba-haba yung laces niya for a size 11 na sapatos. Tapos dito sa may mid part, yan o. Makikita nyo naman, medyo payat kasi siya no? So medyo may snug fit tayo dito pero sa step-in comfort or sa step-in feel, yan, medyo snug siya. Tapos sa toe box, okay naman yun. Naging maluwag siya tulad ng sinasabi ng iba. Kaya kung meron kang narrow na fit, I suggest size down ka. Kasi ang naging problema ko naman dito or napansin ko pala, hindi ko naman siya naging problema pala, no? Is sobrang haba ng sapatos. So ako wide fit, so size 11, 45 ang kinuha natin. Naging okay yung parang fitting natin sa sides pero sobrang haba talaga ng sapatos na to para sa akin. So yun yung napansin ko nung una, no? Sa unang suot pa lang. So sa walk test, hindi ko naramdaman yung lambot ng midsole. Ano siya, medyo firm. Firm yung feeling natin, no? So stable na stable naman siya. Again, para sa mga daily trainers na gagamitin natin for specific workouts, yung mga interval, tempo runs, sa mga long runs natin na may program, yung mga progressive long runs, ako I prefer talaga yung ganito. Mas firm yung midsole, tapos mas stable yung ride. Yun, may tulong din talaga yung nilagay nilang TPU sa pagiging firm at stable ng sapatos. So, goods sa akin to. Sa jogging natin, sa ating warm-up, saka sa cool-down, pag slow pace siya, nag-pace tayo ng around 7 minutes sa ating jogging pace. 7 minutes, 10 seconds ang average pace ng ating 2 km warm-up. Ang feeling natin doon, walang bounce, talagang firm siya. Pero okay naman, at least stable talaga siya. Again, yun ang hanap natin, no? Kailangan mo talaga tong foam na to bigyan ng power para, I think, magka-bounce. So, yun ang unang iniisip ko noon nung nagja-jogging tayo. Pero firm siya. Yung rocker niya, hindi masyado eh. Talagang wala masyadong effect. And yun nga, mahaba kasi sa atin yung sapatos. Yun, medyo okay naman, normal jogging shoes siya. Pero nung ginamit na natin siya sa ating interval workout, so yung naging workout natin is 10 by 500 meters with 1 minute rest in between. Ang target pace sana natin kanina is 5 minutes 30 seconds para medyo mas madali lang. Or yun kasi yung half marathon race pace natin na target natin. Pero ang nangyari actually, nung tinatakbo ko na, track run every 500 meters, yung unang round nga natin 5:15, naging 5:05, 4:53, 4:54, naging under 5 minutes na lahat. Hanggang pinakamabilis kong pacing is yung 10th round natin ng interval, no, 4:46. Nagbabagal pa nga ako eh, binabagalan ko kasi yun nga, target ko lang naman is 5:30 for the workout para makakapusin ako sa dulo. Pero yun, patagal ng patagal, pabilis yung pacing ko. Kumbaga naging okay yung experience ko dun sa sapatos, dun sa speed workout natin. At that speed ha, height ko 5'8", weight ko 80 kilograms, and sa speed na 5 minutes per kilometer, doon lumabas yung power niya, doon lumabas yung kagandahan ng sapatos, no? Para sa 2,000 pesos na sapatos na nagpe-perform po ng ganun, napaka-solid, no? Usually, ang ginagamit ko before sa mga ganung workout is itong ating New Balance 860 V14. So, okay itong sapatos na to. Masaya tayo dito. So, fresh foam siya. Malambot yung kanyang midsole, pero meron siya sa ilalim na parang wedge na nagpapa-stabilize sa kanya. Matigas yung ilalim na part niyan, kaya stable siya. Kaya nagagamit ko to sa speed workout. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, mas mabigat siya, no?
medyo mabigat siya. Tapos, most ng kanyang material ay foam. Pag medyo pinapawisan tayo, pawisin po talaga ako, no? Or may umulan, nagkakaroon ng basa, yan, nababasa siya. So, mas nabigat pa siya. So, best din to sa mga, okay din siya for mga tempo runs. Pero pag mga interval workouts na medyo papasapasin mo yung pace, para sa akin, it serve its purpose. Ngayon na medyo improve tayo ng konti. Yun, naging maganda na yung performance nito compared doon sa ating New Balance 860, no, na B14. Solid, di ba? Para sa 2,000 pesos. So yun, yung kanyang super critical foam na midsole, talagang nag-perform siya dun sa 5 minutes per kilometer pacing natin. Alam ko, kaya ko pa siyang i-push ng mas mabilis. Stable siya. So, kung kaya kong i-maintain yung speed na 4 minutes per kilometer or mas mababa pa, kakayanin ng sapatos na to. So, napaka-sulit talaga. Napaka-solid. So, punta naman tayo sa kanyang outsole. Although, ang takbo lang naman natin is almost 10 kilometers pala. Again, nabanggit ko nga kanina, medyo mamasa-masa yung track natin kanina. Nag-perform naman ng okay yung kanyang outsole. Grippy naman siya, no, sa medyo basang track. Wala naman tayo nakita o napapansin na parang wear and tear dito. Kahit mamasa-masa kanina at madumi sa track, parang di siya nadumihan, no? Diba? Sa gantong kulay, talagang kakapit at makikita mo agad yung dumi dito. Yun ang isang concern natin dito. Gusto natin tong kulay na to, pero dahil sa Pilipinas ay madumi-dumi. Expect ko kanina na magdudumi to at lilinisin ko ng matindi pag uwi. Pero wala naman, hindi naman siya nagdumi. May mga ilang lang dito. Overall, happy tayo sa performance nitong Xtep Ace na midsole. Happy tayo sa performance nung Xtep 2,000 kilometers. Last note na lang, yun, nagustuhan ko rin talaga yung upper niya. Ito yung quality ng upper. Gusto ko yung mga gantong textile material ngayon dahil nagiging okay pala siya sa akin dahil tayo ay pawisin nga masyado, no? The less foam na pupunta sa sapatos natin, the better. Kasi yung foam na ga-absorb yan ng tubig. It's either tubig ulan o tubig pawis. Much better kung mas marami tayong parang textile or nylon material dito sa upper natin. Para sa first run impressions natin, yun ang naging masaya tayo dito, no? So, can I walk on it? Pwede ba natin ipanggala? Pwede naman. Pwede. Stable siya. Ang nauusong kasi ngayon ng mga panggala, especially sa mga running shoes, is yung may mga sobrang comfortable na step-in feel or yung malambot pag nilalakad mo, yung parang nasa clouds ka, no? Parang mga New Balance na fresh foam. Ipanggagala nyo yung mga Evo SL natin dyan, yung mga Nova Blast, yan. Malambot kasi yun. Ito, wala nun, pero stable siya. Can you use it for easy runs and jogs? Yes, pwede rin sa easy runs and jogs. Kumbaga ito yung mga sapatos, all-around shoes mo. Kung ito yung first all-around shoes mo, versatile siya. Pwede siyang sa mga slow runs, then magpo-progress ka to faster and faster runs. Ito kahit isang sapatos lang muna yung gamitin mo. Can I use it for speed runs and trainings? Yes, sabi ko nga, nabanggit ko nga kanina. Ginamit ko siya sa speed runs. Depende na lang din siguro sa kung nasan ka sa career mo as a runner, as a hobby runner. Kung nasan yung capabilities mo. Again, ako, ang average interval ko kanina is 5 minutes per kilometer, goods na goods. Kung ibababa ko to sa 4 minutes per kilometer, kaya niya. Kung mas malakas ka pa doon at mga 2 minutes per kilometer, matindi mo naman, di ba? Pero kaya sa 2 minutes per kilometer, 3 minutes per kilometer na 500 meters. Hindi na natin masasagot yan dahil tayo ay isang hamak na hobby runner lamang, no? Pero para sa majority natin na nananakbo lang ng the usual 4 minutes, 5 minutes per kilometer, 3:30, yan. Goods na goods to. Pwede tong pang daily trainer. Kumbaga, pang harabas trainer natin. Can I use it for long runs? Iyon ang sasagutin natin sa susunod. So, isasabak natin to sa long runs. Siguro sa LSD, sa long, slow distance runs, yung nasa zone 2 aerobic long runs natin, and progressive long runs. Mas sigurado ako na mas magsha-shine to dun sa mga progressive long runs natin. So, that is the end of our first run with the Xtep 2,000 kilometers 3.0. But for now, initial impressions natin for a 2,000 peso shoe that would give me 2,000 kilometers of run span. Bigyan natin to ng isang matinding solid